Good morning, Kuya! Good morning, Kuya! Good morning! La 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 la. Good morning, Kuya! Uy, maulan ngayon, ha? Ay, 5:50 na ng umaga, and it's of course September 28. And it's a Pero Wednesday. may mga class suspension sa mga ibang places, di ba? Kainta, meron na rin. Rizal, Manood na lang sila mamaya ng GMK for more updates, no? Pero bago ang lahat, Angel. Of course, simulan natin ang ating morning with this question. Ano po ang dapat kong gawin upang makamtan ang masiglang pamumuhay? Maraming, I'm sure, gustong malaman ang kasagutan na yan. Sasagutin po yan ni Brother Eddie Soriano sa pamamagitan po ng banal na kasulatan dito po sa ating Biblically Speaking. Wala nang pinaka contented life on earth. A life full of contentment. Yung pamumuhay na meron kang kasamang Diyos sa buhay. Kasi pagka may kasama kang Diyos sa buhay, kahit nga magalit sa'yo buong mundo, meron naman kayong unawaan ng Diyos na iyong creator eh. Magalit ang nanay mo, tatay mo, kahit itakwil ka pa ng buong mundo, may kapayapaan ka. Basahin natin ang Juan, Kapitulo 15, versikulo 19 hanggang 20. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Mismo si Kristo nakaranas ng pag-uusig ng kapwa-tao eh. Pero nabuhay siya ng isang buhay na contented. A life full of contentment sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi niya, kung inuusig kayo kasi hindi kayo taga-sanlibutan. Gaya rin niya, hindi siya taga-sanlibutan, kaya nagagalit sa kanya yung mga taga-sanlibutan. Kung kayo taga-sanlibutan, iibigin ang sanlibutan ng kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo hindi taga-sanlibutan, kundi hinirang ko kayo sa sanlibutan, kaya kinagagalitan kayo ng sanlibutan. Sabi ng Panginoong Jesus, alalahanin ninyo ang salitang sinalita ko sa inyo. Ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon. Ako na nga, Panginoon na, sabi niya pinag-usig pa nila ako kayo man pag-uusigin din. So yung pag-uusig, we must not take it as a problem. Yung pag-uusig, mga problema, hindi dapat nating tanggapin yon na parang problema, kundi yun ay mga bagay na kasama sa realidad ng buhay at ang dapat panghawakan, panindiganan. Kung ikaw ay may tiwala sa Diyos, walang masamang mangyayari sa'yo. Pag may tiwala ka sa Diyos, may pagmamahal ka sa Diyos, sa 8 ng Roma, 8:28, kapatid na Daniel. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ka umiibig ka sa Diyos, lahat ng bagay will work for your good. Sabi ni Pablo, lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng umiibig sa Diyos. Kaya ang dapat mo lang masiguro, meron ka bang pag-ibig sa Diyos? May kapayapaan ba kayo ng Diyos na dalawa? Nagkakaintindihan ba kayo ng Diyos mo? Yun ang pinaka-best assurance of a life that can be lived plentifully and joyfully on earth. Kasi ang joy, hindi lang naman yung material Hindi naman ang joy o ang kaligayahan yung nasa pera, nasa maraming pagkain, pag-aari, hindi yun. May kaligayahang espiritual at yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yan, maraming salamat po sa inyo, Brother Eddie Soriano, para po sa ating Biblically Speaking. Yun ang isang
ang isang magandang isipin natin, huwag tayong maghangad o kaya huwag Hindi natin, kaya. ang ipanalangin natin wala tayong problema. Ang kasi natural talaga yun. It's not. Ang panalangin natin, yung may sagot tayo sa problema. Diba? Yung meron tayong makitang solusyon sa problema. Lagi ko nga sinasabi sa kanila, alam nyo, kahit gaanong kadali ang tanong, pag hindi mo alam ang sagot, diba? Ano ba, sa school, 1 to 10 lang yung quiz. Pag di mo alam ang sagot, it will take you forever para mag-isip ka. Kahit anong gawin, di mo alam ang sagot eh. Wala kang magagawa. Oo, di ba? Pero kung kahit na 1 to 1,000 pa yung questionnaires mo, alam mo yung sagot, mas madali. Easy. Madaling. It will only take a little time for you to answer it dahil syempre mag-ano ka, susulat ka, sasagutin mo. Pero may sagot ka, di ba? So, sa buhay natin may problema talaga eh. So, wag mong ipanalangin na wala kang problema. Ang ipanalangin, sinabi na nga ni Jesus Christ yun. Sa sanlibutan, nasa sanlibutan ka eh. Meron kayong kapigatian. Diba? Trials, di ba kuya, make you stronger? Well, it depends you learn on how from it. you look at the trials, di ba? Yeah. Kasi nasa tao din yun eh. Sometimes ang tao nawi-weaken siya eh. Because of problems. Minsan nabuburyong, di ba? Kaya naloloko, nalulose siya ng ano. Pero doon sa tamang pagtingin at perspective, habang may trials, mas natututo ka, mas... How di ba? you approach it. Oo, paano yung iba-ibang... Kasi nakita ko na yung problema na yan. Di ba kaya nga sinasabi namin, pakinggan nyo din yung payo ng mga matatanda na kagaya namin. Tama. Dahil mas marami na kaming naging pagkakamali. Gano'n, kumbaga Been there, done that. And we have learned. Ako kuya, sinasabi nga di ba, minsan yung there's scientific na stress is caused by pero sinasabi ko nasa tao rin yan kung magpapastress ka o hindi. No? Although there's scientific doctors say you're but I still think always na nasa approach yan. State If you of mind. allow yourself to be overwhelmed, then stress will State of overcome. Tsaka hindi, talagang ang stress naman is always there. Marami nakaka-stress talaga. Konting umulan, nakaka-stress yan, akala mo dahil, di ba, pag umulan, kasunod na niyan, traffic, baha, lahat na yan, di ba? So, Nagwawala na. oo. Bumura na lahat. Tsaka pag kita mo sa daan, yung last time na nangyari na nireklamo lahat ng No lahat. Friday. Nung Friday. Oo, di ba talagang grabe daw yung buti na lang ako, nasa shooting ako that time. Doon ka na natulog sa Tagaytay. Oo, kaya hindi ako kung umalis ako, di pagdating ko, babalik na ulit ako. Diba? Kasi nakauwi yung iba, 2:00 madaling araw. Babalik Imagine ka. dyan, tapos babalik ka, kailangan mo ulit sa set. So medyo, that's very stressful Maraming, kahit na yung anak mo lang, magkasakit, maraming yung isipin mo yung ang dami mong babayarang Meralco, Maynila, di ba? Pag anak mo, ito na naman, bayaran na naman. That's very stressful. Kaya lang talagang it depends on how you look at it and then how you deal with the problem. Ako, ang laging sinasabi ko, ang hilingin natin sa Diyos, yung tulungan niya tayo na mag-solve ng problema. Bigyan niya tayo ng sagot dun sa problema. Bigyan niya tayo ng solusyon dun sa problema. Pero problema talaga nandyan. Pagka may problema, kung may solusyon ka naman, yun lang ang nagiging madalas na natin Doon tayo nagsasakom, kumbaga Yung ba kasi parang gusto mo kayanin lahat by yourself, di ba? Parang all by myself. Diba? Parang gano'n. Pag later on, hindi natin nare-realize kung tayo lang sa sarili natin, Hindi kaya. hindi natin talaga kaya. Wala tayo talagang. In the first place, kaya ka buhay, kaya ka may lakas, kaya lahat. Kaya diba, nandyan nag-exist pa tayo kasi pinagbibigyan pa tayo ng Diyos. Pero pagka, hindi tayo pwede maging independent of Him. Hindi pwede. Di ba, Monica? Ang lalim. Malayo ang tingin. Gaya mo. Dinadamdam ko, kuya. Mukhang
Mukhang malalim na naman ang hininga mo eh. Wala nang morning sickness, Wala kuya. na morning. Nadinig mo pala Hindi, kahapon. binikwento nga, tawa sa kwento Okay eh. na ako, Kong. I'm relieved of that. Okay. Ng morning Morning sickness. Sickness. Okay. Uy, walang pasok. September 28, all levels. May Kawayan, Bulacan, Bocaue, Bulacan, Marilao, Bulacan, Navotas City, Malabon City, Cainta, Rizal. Yan. Walang pasok. Dahil walang para tigil doon ang ulan eh. Para doon sa mga ngayon palang nagising eh. At least all levels yan ha. May Kawayan. Malakas ba talaga ang ulan somewhere? Walang tigil lang. 1 a.m. daw. Di ba baha? Baka ba? Walang tigil lang. Pagka Constant. dire-diretso kasi alam mo naman. So Marilao, Since last Navotas, Malabon, Oo. Kainta. may Kawayan. Nahiwala yung Kainta. Kainta, Rizal. Kaya anong oras kaya? Dito kaya? Mamaya Kaya nag-aabang pa na yan yung mga pagka bata. nakapasok na yung mga bata tsaka magdadagdag. All levels. Sa may Kawayan daw hanggang tuhod ang baha. Ayan. Welcome, Doc Pebbles. Dito na ako kanina. Bumati na siya. Kanina. Nandito ka na ba kanina? Oo. Sa Bumati intro. ka na ba? Oo, sa intro. Pero gubabatiin kita ulit. Good morning, Kuya. Hindi mo na wala ako kasi. Pero kanina binati ko na siya doon. Dahil nakita na kami sa... Sabi ko, uy, payat mo na ngayon. Talaga. Yan. Yan ang turo sa akin talaga nila. Pagka medyo tumataba ka, mag-itim ka. Hindi nga. Huwag ka magla-light na color. Diba? Yan. Oo. Thank you, Angel, for my outfit. So, isipin mo yung kasya na sa kanya yung kay Angel. An Angel. Biglang gan. Sabi ko nga, halos na kayo ni Rina. Huwag naman, Kuya. Ganun. Okay, quick meal muna tayo sa saging pa rin. Good morning. Good Ito morning. na third day ng puso ng saging serye. puso ng ika nga gagawin natin ngayon, puso ng tinadtad pa. Ang tindi naman nun, Ang tindi Diego. naman. Ano ba ang dish natin ngayon, Oo, Erica? ang gagawin natin ngayon mga kasangbahay ay puso ng saging Sisig. sisig. Kaya- Napakasarap nito. Kaya ako nga sinabi, puso ng tinadtad pa eh, Oo, di ba? pero itong masarap ito, hindi ito masakit. Na medyo healthy, although may halo tong konting baboy, at least mas madami tayong puso ng saging dito. Yes, oo. And with Ingredients. that, ito yung ating mga ingredients mga kasangbahay. Of course, we have our puso ng saging. Onion and garlic, Meron din tayong salt and pepper. isang liempo. Oo, tapos ito pa mga kasangbahay, meron din tayo ng suka at sili. Suka at sili. Green and red. Para Oo. maanghang. Alright, paano ba gawin ito? Okay mga kasangbahay, itong paggawa ng ating puso ng saging sisig. Number 1, ilagay na ang ating pork sa ating 250 pan. grams po yan ang liempo na tinadtad. Tapos painitin lamang at isama na dyan ang ating chili. Green and red chili at 2 cloves garlic at saute sa 1 medium onion. At mga kasangbahay, ilagay na dyan ng ating, ayan, haluin mo lamang at ilagay ng ating puso ng saging. Pusong tinadtad po yan. Oo, haluin lamang yan kasama ng salt and pepper para mabawasan ang sakit. Half cup vinegar haluin sa sisig. And ayan na mga kasangbahay ang ating puso ng saging sisig. At kaya nga sisig kasi ilalagay sa sizzling plate. Ano ha? Parang tunay na sisig din, ano? Parang tunay. Ba't parang lang? Hindi kasi yung tunay na sisig, ano yun eh? Walang puso. Ito may puso to eh. Pork, di ba? Oh. Ito may puso Yan, may eh. Pusong puso yan. tinadtad yan eh. Pero ano lasa? Mamaya, malaman natin. Ba't hindi mo tikman? Mamaya! Bawal ba sa iyo Bawal yan? sa akin yan, kuya. Hindi may naman baboy yan eh. pork eh. May liempo pork eh. ba? May liempo siya May eh. konting may Pero pork. pork nagbe-bacon. Oo. Oh, bawal daw sa'yo, tapos nagbe-bacon ka. Wow. Bacon Wow. naman is an exception. Bacon. kuya. Hindi naman pork ang bacon eh. It's a different Sariling entity. category daw yung bacon. May ano siya, may iba siyang klase ng bacon. Bacon na gawa sa gulay. Yun. Parang Veggie ano yan, ha? bacon. Yan, tama yan. Pwede, pwede. Pero di ba dati nauso yung mga veggie meat? Nung Meron panahon pa na rin. elementary, meron yan. Meron pa rin. Ulitin lang natin yung mga lugar ho. Baka ngayon pa lang kayo kasi naalimpungatan kayo kanina.
Yung all levels ho, walang pasok sa May Kawayan, Bulacan dahil hanggang tuhod na daw ang baha dyan. Sa Bukawi, wala all levels din ho. Ganun din sa Marilao, Bulacan, at sa Navotas City, sa Malabon City at sa Cainta, Rizal. So far, yan ho yung mga nag-anunsyo na all levels ay walang pasok. Mamaya ho, ang tabayanan nyo dahil tuloy-tuloy kami din ang pagkakuha ng mga areas kung saan baka magdeklara din sila ng walang pasok. But this time, yun yung mga pinakita namin and ipa-flash namin yan dire-diretso sa screen. All levels po yan, wala ng pasok. Okay, Ate Rina? Ay, kuya. Pang sarap ng chismisan nyo dyan. Isali nyo kami. Usapan lang kami. Pero kailangan magpasalamat tayo sa Patrol kasi ayokong tumaba, kuya. Ayoko talaga. Ayokong tumaba. Ito, good morning, Ayoko kuya. talaga. Would like to thank Patrol. Ayaw nyo rin bang tumaba? Ayaw! Wala, mataba na eh. Go with the power of 500. Go with the power of Patrol and live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Sigurado kang wala kang anorexia? Wala, kuya. Tumaba na ako 5 pounds. Oh, yan na Wow. tayo. Yan na yun. Sinasabi sa UNTV Wow. Cup, tumaba ka na rin ha. Sabi nila sa akin, no? Lahat sila, binati Tubig. ako, kuya. Saan? Yung 5 pounds? Sobrang natakot Saan? tuloy ako. Sa contour. Sa contour yung 5 Wag na pounds. wag yung gaganyan si Ree. Sa bagay, sa TV okay lang yung ganyan eh. Kasi nagdadagdagan pa sa Lahat display. okay din ako, kuya. Hindi yung ibig sabihin, mas payat ka sa personal kaysa sa TV. Mas mataba ka ng 20% sa TV. Pero nung Sunday, nung game ko, sinabi nila lahat sa akin yun. Tumaba ka, tumaba ka, tumaba ka. Lahat sila sinabi sa akin. Pero okay lang yun, kuya. Natuwa ako. Naku ah. Sabi niya, Iba na yung mindset ko. natuwa ka ha. Lagay na yan. Kaya pala, kaing ibon na naman ang ginagawa. Hindi, Tanong mo kay Kong kahapon. Kumain kahapon. Parang hummingbird lang kumain yan eh. Yung chicharon, kain ng kain. Oo, kahapon. Ay hindi, kumain ka ng tama. Yeah. Kasi kung kakain ka naman ng yung iba kasi hindi kumakain kanin, hindi kumakain, puro chocolates naman ang tinitira, di ba? O kaya, hindi kumakain ng kung ano-ano namang mga hindi maganda sa katawan. At isa nga pala, kung magagawa nyo na magkapagpakuha kayo ng footprint, Footprint. isang magandang way yon para ma-determine mo yung mga pagkain na meron kang intolerance. Oo, yun sabi nga nila, katulad ng Oo. gluten. Sa pamamagitan ng blood. Oo. Saan yun ginagawa ko? May mga laboratories pa, pinapadala pa nila sa ibang bansa eh. Pero kukuha ng kanila ng dugo. Tapos i-assess nila through ganun ang ginagawa ngayon sa US eh. Kaya nakakapag-design sila ng mga pagkain na pwede mo kainin, na hindi ka basta lalaki. Nalaman ni Kuya kung ano yung sa kanya. Oo, nakita sa akin, nalaman ko yung mga, ito pala, ako pala meron sa itlog, na yung puti ng itlog, meron pala akong yung wheat, meron pala akong intolerance, meron pala akong intolerance sa corn, meron yung mga gano'n, ang dami palang pagka yun ang kinakain mo, yung meron kang potato, may intolerance ako, pag yun ang kinakain mo, magbo-bloat ka. Talaga? O kaya pala yun. Pag nag-bloat ka kasi gumaganon ka eh. Parang ang haba, ang dami yata nung listahan. Ayoko na lang malaman. Hindi, well, at least pag alam mo, may guide ka. May guide ka na, ito, hindi ako pwede, hindi ako pwede ng goat's milk, ng cow's milk. Ang pwede lang sa akin, buffalo milk. Ganun yung mga... Baka na mahanap ng buffalo milk. Yung kwan. Yung gatas na kalabaw. Diba? May mga ginagawang kesong puti. Pero at least alam mo, pag alam mo na gano'n, may iwasan mo yung bloatness. Tapos, may iwasan mo rin yung indigestion, mas matutulungan yung metabolism mo. Kasi dun sa wala kang intolerance, mas madali mo siya na matunaw. Yan, kaya... Gawa tayo niyan. Hanap kayo ng pwede nyo pagpakuhanan ng footprint ang tawag nila. Yan. Naalala ko lang. Yes, Ate Angel. Yes, Kuya. Magpapasalamat din ako. Kasi good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay at OsteoGuard tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! Napapasubukan ako kay Jake. Footprint. La la
la la, oh, oh, la la la, oh. Merong panauhin si ano. Panauhin ka ba? Meron. Para sa ano to, kuya? Para sa ano? Iba ang Pinoy. Pala. Hi. Hi, good morning! Papakilala ko ang iba ang Pinoy ngayong umaga. Of course, kasama natin si Mr. Actually, gusto niyang tawagin Joem. Joem Antonio, isa siyang Palangka Awardee sa category ng full-length play in English. Tama, sir? Take a seat, sir. Ngayon, pag-uusapan natin ang iyong obra, sir, ngayong umaga. Pero bibigyan ko lang kayo ng konting background about sir. Kasi sabi nila, si sir ay actually talagang avid fan ng Palangka. Sumasali po kayo halos every year since 2005. Tama po ba, sir? Yeah, every year since 2005. Pero yung category po na sinasalihan natin, it's the same, full-length play o ibang category, sir? Paiba-iba. Actually, nag-start lang ako sumali talaga sa full-length play nung mga 2012, ganun. Dito po sa inyong category, ilan po kayong naglaban-laban para sa first prize? Actually, hindi ko eksakto alam. Usually kasi very blind yung yung contest. So, we don't know how many people submitted. We don't know who the judges are until the awards night. So, sa awards night, we don't even know how many people joined. Pag-usapan po natin yung naging entry nyo dito sa sa katatapos lamang po na Palangka. Tungkol saan po itong full-length play ninyo? Tungkol kay yung sa love story ni Rizal at saka ni Leonor Rivera. Ay, wow! What about it po? Paano po ang naging flow nun? Ano po yung parang pinaka naging laman or focus ng inyong play? Siguro backgrounder lang. Nagre-research ako tungkol kay Rizal, tapos may nahanap akong letter ni Rizal na addressed to his sister kay Soledad Rizal. Na pinagsasabihin niya na kapag when you're in a relationship, kailangan very honorable, ganun. Tapos sabi niya yung relationships niya with other women have been honorable also. So parang sabi ko, teka nga muna, pagkakaalam ko kay Rizal, playboy. Oo, womanizer yan womanizer daw. So, nagtaka ako kasi magsisinungaling ba siya kay sister niya? Sa sister niya, no? So, nag-start ako tumingin sa isang katutak na documents. No? And then, ako na-convince ako tinitignan ko yung mga letters. Tapos, not only na na-convince ako, sabi ko parang, uy, magandang kwento to. So, kinuha ko yung mga important portions ng mga letters. Tapos, in-arrange ko in such a way na mapakita yung kwento. Na sabi ko sa sarili ko, mabuting makita ng audience yung actual documents. Para makita nila, kayo bahala, 'di ba? Ito yung sinulat niya, ito yung sinabi niya, ito yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa kanya. So, given the actual evidence, womanizer pa rin ba talaga siya? Yes, exactly. Given the evidence that's there. Yes, actually interesting to know kasi yun nga, parang ako perspective ko sa kanya before. I didn't know na may nag-exist palang ganyan mga letters. Pero before, ang perspective ko talaga kay Rizal is may pagka-babaero, but at least sabi nila ang number of languages daw na alam ni Rizal is just as much as the number of women na kilala niya. Yun ang mga Yes. dumitaw sa mga napaganuhan natin. So this letter pala is sort of revelation naman ng ibang angulo. Yeah. But how authentic is the letter? Those are the actual letters talaga. Kinolect na ng National Historical Commission. Na although the pattern na nakita ko dun sa letters, yung mga babae talagang may gusto sa kanya. Pero kapag nalalaman niya minsan na ay may gusto pala to sa akin, iwas na siya agad. Para pala si Erin Tanyada. Kaya pala nakikita ko sa peripheral ko, tumatango-tango si Kong Erin Pero yun nga, like I said, it's interesting to know na meron palang side of Rizal na ganyan, no? So at least parang very educational then we can say, no? Na we can see another perspective of Rizal. Diba? Sir, kayo, ano ba normally ang inspiration nyo sa mga ginagawa nyong mga obra? Lagi bang based sa history or meron din mga imaginary? Well, most of my work
talagang katang isip, ganyan. Minsan yung mga naobserbahan ko sa mga estudyante ko or sa mga friends ko minsan. I mean, that source has come from everywhere. Pero kasi, nung 2014, may humingi sa akin na parang pwede ka bang magsulat ng play tungkol kay Mabini. Kasi birth, I think it's yung 100th 100th or 150th birthday ni Mabini nung 2014. So doon ko natutunan na talagang tumingin doon sa mga actual documents. So nagsulat ako ng full-length play. Tapos doon ako medyo nagtapang na rin. Ay siguro sali ko sa Palangka. Yung play na yun nanalo ng second place and full length. Yung tungkol naman sa buhay ni Mabini. Actually, go ahead. Ako may gusto lang ko itanong. Kasi kanina napapansin ko nga sa video yung pinapalabas natin, no, kasama niya lagi yung baby niya. Malaking inspirasyon po ba itong ano pong pangalan ng baby niyo? Yung na-feature sa pictures si Leroy. Leroy. Malaking inspirasyon po ba sa inyo si Leroy? Ay, definitely po. Malaking inspirasyon ng Kasama niya dyan, actually. Kasama niya nga, nakita ko rin. Tulog. Sarap na. Yes, oo. Lagi naman yung inspiration talaga. Pagka baby Karina, malalaman mo. Ikaw din, Mon. Bakit me? Okay. Pero yun, sir, gusto ko lang malaman kasi si sir, bukod sa pagiging writer, you're also a professor po, Paano nyo po masasabi na, do you think yung mga ganitong klase ng approach sa pagtuturo ng history, like in your case, itong pagsusulat ng play, we can also utilize this sa pagtuturo ng history sa ating mga, estudyante, sa mga kabataan? Kasi the problem is, minsan, ang mga bata ngayon, they tend to be more visual kesa yung mga nagbabasa-basa. So I'm thinking, probably we can utilize this. But ano sa tingin niyo, sir? Oh yeah, definitely. I think that's also one of the reasons kaya nagsusulat talaga ako ng plays. Kasi kapag entertainment, nakababa yung defenses ng mga estudyante. Kapag sinabi mo, okay, ito ang lesson natin, history, kailangan mag-memorize, ganun lagi pumapasok sa isip nila. So, para sa akin kasi mas madaling matuto kapag hindi mo iniisip na kailangan ko mag-memorize. Ay, itetest ako. Kumbaga kung nagkukwentuhan tayo tungkol sa mga pelikula, di ba? Tungkol sa music, hindi naman natin minimemorize pero naalala natin Oo. So, kung mabibring natin ng ganong level yung... Case in point, yung movie ni General Luna. Ilang beses natin na-encounter yan sa mga textbooks and sa mga lessons natin nung tayong bata. Pero hindi siya ganun tumatak. Pero nung ginawa siya movie, and in your case, sir, nung gumawa kayo ng play, and siguro kung ito talagang ma-stage natin, siguro mas tatatak to sa mga bata. Dahil yun nga, bukod sa na lalaman nila yung history, very visual naalala nila yung parang nakikita nila. Yes. Oo. Sir, kayo po ay sinabi, tulad nga nabanggit ko kanina, palagi sumasali sa Palangka at every year halos may entry po kayo sa iba't ibang categories. Ano po yung talagang nag-i-inspire sa inyo para patuloy na magsulat at tulad na sinabi nyo, yung iba pa based sa history? Well, para sa akin ng magandang nakukontribute kasi ng Palangka may deadline Siguradong kailangan by April 30 nakapag-submit na. So, yung turo sa akin ng ibang mga mentors ko, ang sekreto sa Palangka, magsimula ka sa May 1, magsulat ng May 1. So, one whole year, really mag-prepare na ng material. Pagdating ng around March, i-polish mo na, ayusin mo na yung entry forms, ganun. Ito ba, sir, yung huling sinulat nyo po, itong full-length play, gaano nyo po katagal ginawa? Yung research took around mga 1 month, 1 to 2 months. Pero kasi sobrang okay yung material rich yung material at saka maraming information naman. Yeah, marami ng information, nakakompile na ng National Historical Commission. Yung first draft, siguro inabot lang ako ng mga 1 to 2 weeks sa pagsusulat. Pero yung editing yung siguro inabot. Revisions. Yeah, yung pabisita lang ako, tinetest out ko sa mga friends ko. Para lang marinig kung ano yung dating, kung malinaw ba yung kwento. Yun. So, yun, it took around a year yung testing. Wow. 1 year in the making. Well, medyo pabugso-bugso naman. Hindi mo tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. But still, so now you can see talaga na
may mga bagay na talagang kailangan mong pagbuhusan ng panahon, puso at dedikasyon para in the end, maging worth it naman. Well, it's worth it naman talaga dahil kayo po ang nanalo ng first prize. No? So ano po naman yung mga mensahe or masasabi po natin sa mga nanonood sa atin na gustong sumubok, lalo na po in your case, ilang beses po kayong nag-try at ngayon nga first prize na po kayo. Ano po yung may mensahe nyo sa kanila para ma-inspire din sila at katulad ninyo ay magsulat din. Lalong-lalo na itong mga based sa history. Yeah. Well, siguro sa yung sa pagsali for example sa palangka or sa pagsusulat, siguro ang talagang kailangan gawin ay magsulat. No? At saka ano ba yung dapat isulat? Siyempre yung bagay na hilig mo aside from writing. Ang para sa akin kasi ang talagang purpose ng palangka ay yun nga yung deadline. Kumbaga the worst thing that can happen kapag sumali sa palangka ay may nasubmit ka, may nasulat ka, may natapos ka. That's yung the fact na nakapag-submit ka, panalo ka na nun Kumbaga, syempre mas dagdag na karangalan na may entry ka sa palangka. Yung ma-recognize. Pero yung makapag-submit, malaki na yan. Kasi maraming hindi umaabot dun. So, ayun, nakakabuild ng disiplina. Mas marami ka nang susulat. Ganyan. Practice talaga. Tapos, pagdating sa history, isang na-discover ko kasi yung pinanggalingan ng word na story ay sa history pala. Hindi pala kabaliktaran. So, marami tayong matututunan tungkol sa pagkukwento kung aaralin natin ang kasaysayan. Kasi ang kwento usually, minsan may formula yan. Tapos, ang history, siyempre, lumalabag sa formula. Marami tayong napupulot na bagong paraan ng pagkukwento. Sir Joem, bago po kita pakawalan, ito po bang obra ninyo? Balak nyo pong gamitin talaga, i-alok, sabihin natin, sa mga stage directors or sa mga nagpo-produce sa mga plays para talagang ma-stage nila at mapanood ng aktual ng mga tao? Yes, definitely. Interested naman po ako. In fact, sa April 27 next year, meron kaming Rizal Conference sa University of Asia and the Pacific. Tapos, yung isang yung a shortened version ng play ipapalabas rin namin doon. Ano po bang title ng play? Hindi ko pa natatanong. The Floret Road. The Floret Road. Ayan. Sige, looking forward. Sana in the future makikita po namin yan. Nakalagay po siguro sa labas ng CCP, no? At nakasulat siya na The Floret Play by Sir Joem Antonio. Ayan. Thank you so much. Thank you so much. Maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng oras sa amin. And looking forward po sa inyong play in the future. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. La 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 la. Welcome back po sa Good Morning Kuya. And of course, it's 6:30 in the morning, September 28, Yes! 2016. Oo, At and tuloy- Diego, meron pa tayong isa pang panauhin. Pero kasi tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa GMK hanggang 7 o'clock. And of course, may guest nga tayo. Nakasama ni Kong Eric. Para sa ikonsulta mo. World's budget-friendly English teacher. Ganyan inilarawan ng international media outlet na BBC ang Pilipinas sa isa sa kanilang mga ulat noong 2012. Kumpara kasi sa ibang mga English-speaking countries, mas mura para sa mga foreign learner ang mag-aral ng Ingles dito sa Pilipinas. Dahilan kung bakit naging mabilis ang paglago ng education tourism sa bansa sa mga nakalipas na taon. Pero ano nga ba ang education tourism at paano ito nakatutulong sa bansa? Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Good morning! Good morning po. Kasama uli natin si Lights Gloria ng CEO ng Education.ph. Ang pag-uusapan natin, education tourism. Yes. No? Alam naman natin na halos ang bansa natin ay pinupuntahan. Ngayon Koreano no? Ng iba't ibang mga bansa, no? Ng iba't ibang mga nationalities para matuto ng English dito sa ating bansa. Yes. Ito ba pwede nating sabihin asset natin at kailangan natin lalong palaganapin bilang isang strategy? Yes, tama yan. So, isa sa mga strengths natin as Filipinos is our ability to speak in English. No? Hindi kasi lahat ng mga
bansa sa mundo ay nakakapagsalita sila ng Ingles. At sa atin, bata pa lang tayo, ito ay isang skill na naturo na sa atin at hindi lang ito isang skill na meron natin, pero kaya din natin ituro ito. So, isa ito sa mga dinadayo din ng ating mga kapitbahay sa Korea, sa Japan, sa China, at pupunta sila dito para makapag-aral ng Ingles. Yan. At maliban pa doon, hindi lang sila pupunta dito para mag-aral, na-enjoy din nila yung mga tanawin natin dito sa Pilipinas. Ito ba yung mga short-term courses? Dahil kung minsan kung makikita na nga natin, it sprouts all over the place. Yes, Itong yes. Korean wanting to learn English. Correct. Ngayon, ang tanong, ito ba'y regulated ng DepEd o hindi? O kailangan ba ma-regulate? Kailangan din siya ma-regulate kasi kailangan din nating malaman kung tama ba yung mga tinuturo nila. Sa pagkakaalam ko, ang CHED, ang isa sa mga nagmo-monitor din ng mga English as a second learning language centers. Marami yan, no? Parang inilunsad ito nung siguro as far off as 2008 or 2009. Kasi maraming ang nagtatanong tungkol dito sa mga ganitong mga eskwelahan. Actually, yung brother-in-law ng aking kapatid na Hapon, nagtanong nga na parang ano ba yung mga eskwelahan na pwede na pwedeng mag-apply yung mga empleyado nila sa kumpanya. Kasi alam nila na maliban sa mas mura nga dito sa Pilipinas mag-aral, maganda ring dumalaw sa ating mga tanawin. Kasi ang lumalabas I would not like to say it. Some individuals use it as a money-making scheme na alam natin, no? They will package supposedly in another country a tour with English subjects, no? For a few days here, and then they make money, no? Whether it's outside the country. And then at the same time, hindi natin alam kung yung mga kinukuha nilang nagtuturo ay qualified naman or certified na magturo. Yes, that's right. Yun din, no? Kaya importante din na malaman din ng mga pumupunta dito, kailangan tumingin sila dun sa mga, i-check din nila yung credentials. Kasi merong yung mga ESL centers, ito ang kailangan certified din sila. Merong, hindi lang basta magtuturo lang ng Ingles, no? Kailangan nakikita ko may certification din sila ng ESL centers. Para malaman din nila, ito bang mga nagtuturo ay qualified, makukuha ba nila yung tamang certificate. Kasi otherwise, sayang din kasi other people would also want to take yung ESL para makapagturo din sila ng ESL kung saan sila galing. Kasi marami ding mga biyahero na nagpapacertify as ESL kasi pwede din nilang ituro yun sa iba't ibang mga bansa kung saan sila gustong pumunta. It's also a career maging ESL trainer. At kung hindi certified ESL training center yung pinuntahan mo, sayang naman yung investment mo para doon. Gaano katagal usually ang pagtuturo ng English sa isang banyaga para matuto sila? Ito ay kailangan isang buwan o 2 linggo lang, kaya na o ano na sa pag-aaral? Usually the program goes around 6 months. 6 months? Oo, 6 months siya umaabot. Meron kasing online din. Meron din yung yung face-to-face na dito talaga pupunta sila dito. Which is promote nga din natin yun. Kasi may multiplier effect din yung pagpunta nila dito. Nagkakaroon ng negosyo din yung ating mga iba't ibang tourist industries. So, kasi syempre nandyan yung mga hotels, nandyan din yung mga ibang travel agencies that bring them around the country. Pero yun din, so yun din ang magandang ipinopromote, yung educational tourism, sabi nga, na hindi lang sila pupunta dito para dumalaw kasi mas matagal gaya yan, it can go on for around 6 months. Or depending on the program that they offer, kasi it can be an intensive program, it can be a semi-intensive program. Is there a meron bang particular na ahensya, no, na dapat mag-register itong mga gustong magtayo ng mga teaching centers, no? Dito sa ating bansa para at least ma-accredit sila?
Sa pagkakaalam ko sa Commission on Higher Ed, sila nag-register at sila yung nagmo-monitor din ito. At importanteng magtanong nga muna din doon kung ano yung mga accredited na ito na centers. They can also check the Department of Tourism para dito sa mga eskwelahan din na nag-o-offer na to. Kasi maliban din sa ESL, marami na rin even for college courses, like for instance sa maritime, dyan sa Cebu, meron silang mga maritime courses kung saan nagpupunta ang mga estudyante galing Nigeria pa. Or for instance, as far off as Pampanga naman, ito mas malapit for medicine naman. These are students naman from India. Saka di ba yung mga Iranians, di ba yung mga for dentistry and all that. So, hindi actually siya bago. Yun nga lang ngayon, meron ding mga mas maikling kurso na pwede silang pumunta dito. Kasi sa mga law practitioners, meron yang tinatawag na caveat emptor. Yes, no? yes. Buyer The beware. buyer beware, No? So ano yung guarantee ng mga nag-aaral na pwede na yung matututunan nila ay talagang masabi natin makakatulong sa kanila? Kasi syempre, if it's just a 2-week course or 3-week course, no? Baka wala talaga silang Oo, importante na i-check nila kung yung ESL provider na yon ay certified. Okay. I-check doon yung certification nila kung sino ang nagbigay ng ESL certification na yon. And also check also on the background of the people owning that ESL center. Sila ba ay ESL accredited trainers din? Kasi oo nga, baka ESL sila accredited pero yung mga trainers nila, sino ba ito? Ilan ba sila? At saka it would also be good to i-check nila yung mga testimonials of other students. Kaya maganda rin na ngayon yung may mga mga testimonials on their websites on this is a good parang sa TripAdvisor, in the same way that you also check the place, you also check the trainer. Check yung credentials niya, ano ba yung experience niya sa pagtuturo ng ESL. At saka ano ba yung mga iba-ibang ahensya na nagpo-provide ng impormasyon din just to justify or to validate. On the trainer side, magkano ang average wage, no? O compensation ang tinatanggap ng isang trainer? Kasi malay ba natin sinasamantala rin sila? Yes. Hindi pa namin sigurado to, no? Pero siguro it ranges around 15 to 20K per month yung yung salary nila as a trainer. But of course, it comes with all the certifications also. So not everybody can be an ESL. Na dahil marunong ka lang mag-English, pwede ka na maging ESL provider. You have to go through that accreditation training also. Any messages, no? Or do you also provide information with regard to ESL training in your social media accounts? Right. Actually, yes. We will be offering that by next year bilang tulong din sa mga estudyante natin sa ibang bansa. Pero sa mga naghahanap nga noon, importante na maghanda tayo. Pag-aralan natin mabuti, suriin natin mabuti itong mga ESL providers na ating chine-check either sa mga kaibigan natin na nakatira sa ibang bansa. Importante na maging mapagpanuri tayo, no? Gaya din ng mga produktong binibili natin, yung mga eskwelahan na ito, kailangan nating pag-aralan kung sila ay nakakabigay ng tamang impormasyon at tamang edukasyon para sa atin o para sa ating mga anak. So, dumalang po kayo sa www.edukasyon.ph para sa mga oportunidad para sa trabahong nais nyo. Okay. Maraming salamat, Lights, Gloria, for visiting us at babalik ka uli dito sa amin. Diego. Maraming salamat, Kong Erin. And of course, meron tayong usapan pang kalusugan with Doc Pebbles. Bago ko mag-usapang pangkalusugan, as of 6 a.m., Rizal Avenue, corner R. Papa, not passable na to light vehicles. Motorists are advised to take alternate routes, and military trucks have already been dispatched to provide libreng sakay to our commuters. This is from MMDA. Also, De La Salle University is suspending classes in all levels today, September 28, Wednesday. Yahoo! Walang pasok sa La Salle. La Salle University lang baka yung ibang La Salle sumama. Okay. De La Salle sa Taft
lang. Pumasok yung iba. Di ba Green Hills kasama sa university? Oh, De La Salle College of St. Kaya nga sinabi natin, De La Salle University, Taft. Linawin nyo kasi baka mamaya isuspend ng Baka Doc Pebbles lahat ma-misquote ng Lasal. tayo. Actually, nag-aabang dami na ngang parents nagtatanong Hindi, pero wala magdideclare yung pa. mga yan lunchtime. Kung kailan huli na. Nasa school na yung mga estudyante. Kung kailan na nasa Ayun, eskwelahan. kaya tayo nagkaka-low back pain yan eh. Oo nga. Wala pang announcement. Kasi baka. nagkaroon ng may sinabi yung NDRRMC ng QC kay Mayor Herbert, wala naman flooded areas. Kaya wala pa sila. Wala pang flooded area. Wala pang flooded area. Makati, wala pa rin announcement. No? Ay, So, Ayan. So, ito. Correction daw. correction, De La Salle. Araneta. Saan yun? Mali pala. Mali! De La Salle Araneta. Ano yun? Saan yung Araneta? Eh kasi kanina nakalagay De La Salle University. Sa may Valenzuela ba? Hindi. Caloocan. Caloocan. Yeah. Sabi nyo, De La Salle Taft. Naku, nag-enjoy na yung mga, sorry. Binabawi po ni Doc Pebbles. Ng hit me. Hala, natulog na sila lahat ulit. Wala na, mas Steve Harvey moment ako dito. Mamaya magalit na sa akin ng mga taga-Lasal, ha? Binasa ko lang po yung prompter. Mali informasyon. Pasensya na, paulitin natin. De La meron sa Salle Araneta. Araneta. Yes. Araneta. Yan, Doc, Ha? All levels. Araneta. So yung mga taga-Lasal Taft, bumangon na kayo. Okay, Hindi pa eto. bumabaha. Sa usapang pangkalusugan, this is one of the most common consultations in the clinic, in any orthopedic clinic. Low back pain. 80% of our consults is low back pain. And marami-raming causes yan. And we're talking about the 5 top causes, which basically are all motion related. No? You know, the purpose of our spine is to keep us upright, no, to position ourselves in space, no. So there's a lot of motion, lalo na yung tinatawag nating lower back or lumbar spine. That's really very flexible. So here, you can have back pain because of, let's say, twisting motions, no? Let's say for patients who are, yung mga golfers, yan, maraming large twisting motions. So, yung large group of our muscles at the back, called the erector spinae muscles, ang orientation nila patayo. They're actually vertical. And the purpose nga is to keep us upright. When we twist our body, tinitwist din yung paraspinal muscles natin. And that can cause back pain. Siyempre, yung movement na yan can cause small tears, some stretches in the area, and that can cause low back pain in our patients. No? And so, yun yung sinasabi nating muscle spasm. Yan. Ganda, diba? Thanks, Shari. So, yung muscle spasm na yan, it causes our back pain, and usually we can treat this by using warm compress. Sometimes you can take muscle relaxants, you can take anti-inflammatories. Doc Pebs, linawin natin yung pain kasi some people complain of pain continuously. Yung mga iba, they're okay, pero pag may certain movement, sumasakit. So, which is which para alam natin? Usually for lumbar strains, usually that's more constant. If it's mechanical back pain... In other words, like a toothache. Parang ganon. Okay. Ang mechanical back pain, yung related to movement... So, kunyari, yuyuko akong ganon, saka sasakit. Iba yun. So, iba yun. No? That's usually... Kaya sabi ko, mechanical back pain kasi related to movement. And what moves our spine? The joints. So, the joints are the ones that are arthritic already or inflamed. And later, you'll see also a slide in that. The second cause of back pain, wherein motion is culprit also, is disc herniation. So there are certain activities that would compress our disc, or what we call the shock absorber of our spine, and with that, nabubutas siya. Pag lumabas yung material, that is what we call a lumbar herniation or a disc herniation. And the disc material that goes out of the disc can compress on the nerve root, no? So, halimbawa, yung spine natin, napakahaba niyan, di ba? The last two segments called the L4, L5 disc spaces are the ones that carry the most weight of our body. It's like
the shoulders, no? Ito yung parang karagpasan niya sa balikat yung buong length ng spine natin. So those are the first two ones that are most often damaged, no? And with that, with the nerve, when the disc herniates, it will impinge on the nerve and that will present as back pain that goes down to your leg. Yan yung mga, pag tinatanong, bumaba ho ba sa binte, you get pain going sciatica. Yan, that's also the presentation. Now, the question of Diego points to the joints. The joints are the ones that move your spine, no? And over time, that can also go through wear and tear. The cartilage can thin out, there's inflammation, and that is when motion now causes your back pain kasi yung excessive motion natin or micro motion can cause the cartilage to wear thin. Of course, that doesn't just happen with just motion itself, no? It's more degeneration of the spine. And the pain there is usually described as stiffness, upon waking up. And then once you start moving, nawawala na yung pain. On certain positions, like you're bending down, yan, masakit siya, no? Pero pagka nakapahinga, rested yung patient, nawawala na yung pain niya. Arthritis. So, yan yung tinatawag nating arthritic pain. But, together with that, kasi nagkakaroon tayo ng bone spurs like that, Bone no? spurs. So, the spurs are the ones that they're actually thickening of the bone, no? Parang calcification. And that can cause also inflammation and localized irritation of the nerve root, no? So when you say arthritis of the spine, you may be pertaining to the joint itself or to the surrounding bone, no? And that can also cause your back pain. Pag tinitingnan pa lang, parang ang sakit-sakit na, no? May So, ngipin. This is because the spurs are the spurs happen because our body is trying to compensate for micro motion, for too much motion. So para yung sinasabi ng katawan, ang dami nating motion, daming activity. So kakapal siya para matulungan. But sometimes too much naman will irritate the nerve root and cause back pain and localized inflammation. And eventually, your disc, or what we call the shock absorber, will dry up. And when it dries up, then that will lead to back pain also because the disc is rich with nerve endings and that may cause your back pain. And usually, for disc degeneration pain, the pain is described as it's worse when you're sitting, especially for long periods. It's also worse when you're twisting, no, or lifting objects, while you feel better when you're walking rather than when you're sitting. And if they change their position, they frequently feel better. So, different kinds of pain will point to different disease entities in our back. And if you look at it, since hindi talaga natin sinasabi na bawal gumalaw, no? But because we are moving, our spine, it's made up of moving parts. Those moving parts eventually will undergo wear and tear. And the wear and tear eventually may present with back pain. Hindi lahat ng degeneration merong pain, no? Maraming pasyente, wala naman silang nararamdaman. Ayan, si Kong, walang nararamdaman, no? Yung Bata spine pa niya kasi. baka nag-degenerate. Ikaw Gagalit na sa akin si Kong. Favorite ko Si pa Direk naman yan, siya. si Direk. So, baka si Direk, nagba-back pain. Yan. So, I hope you guys learned a lot today. So, let's take care of our backs. One way to prevent all these occurring or at least being symptomatic is doing proper exercises, proper spine management. So, avoid yung mga too much pressures, carrying heavy loads, repetitive activities, exposure to prolonged vibration, kikay, and exposure to prolonged vibration. And, hindi, kung nagbomotor si Kikay, that's vibration. Doc Bebo. Tama, kasi alam ko nagta-tricycle si Kikay. Yes, pag walang driver, oo. So, yan. Maangkas. So, kailangan short lang ang Hindi pagsakay. Thursday ngayon, ha? And if you experience pain, please don't just brush it off. Kasi baka it's a sign of something else. Not Doc, something paano mo pinapati? Kasi sabi mo, what do you call the one in The disc. between? The disc. Is there a way na pwedeng palakasin yon o wala? Wala. Kung ano man kainin mo, hindi mo pwedeng kuhan.
Not even exercises? There are, diba, they would say, well, the disc kasi, diba, it's made up of collagen. Okay. Now, that's why there are nutritional supplements who would claim to help with the spine, no? Because ang assumption is when you drink your collagen, it Yes. may help your disc. But we haven't really seen the correlation in such. Meaning, pag uminom ka, paano mo laman pupunta siya sa disc mo? Ayun. Tapos, since malaking factor ang genetics, we also noticed that this degeneration occurs faster, or at least there is a correlation in patients with cardiovascular disease, diabetes, yung mga may metabolic problems. So, if you look at that, kung genetics talaga yung pinakamalaking role, how do you prevent that? So it really degenerates Yes. whatever you do. Whatever There's you no way of even making the degeneration slower. No, kasi Wala. it's dictated by your genetics, diba? So in other words, Doc Pebble, sinasabi mo kay Kong Erin, acceptance of one's age is key to feeling less pain. Well, at least ako Manage your expectations. Yun, ayan. Nakakayuko pa naman si Kong so pag-asa pa yan. Alright. Ayan, Monica. sana tama ulit yung public service advisory natin. Monica, ayoko na magsabi. Baka mamaya, binabato na ako sa labas. Tingnan natin baka ito tama naman. Rizal Avenue Corner R Papa po, hindi pa rin po passable to light vehicles. Ang mga motorista po are advised to take alternate route. Military trucks already dispatched to provide libreng sakay to commuters. Yan po ay galing sa MMDA. At yung pong LRT1, nagsabi na rin po sa kanilang Twitter account na 15 tren na lamang ang bumibiyahe sa ngayon dahil po sa broken, how do I say this, catenary? Catenary. Ito na, Doc Pebs, ang hiling mo. Mga walang pasok po, all levels. May Kawayan, Bulacan, Bukawi, Bulacan, Marilao, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, wala rin yan pasok, all levels. Navotas City, Malabon City, Cainta, Rizal, San Mateo, Rizal, Antipolo City at Taytay, Rizal. Again, yan po ay mga walang pasok ng all levels. Pati po ang De La Salle, Araneta ay sinuspende na rin po ang kanilang mga klase all levels ngayong araw. Sa mga taga Marikina po, no, Marikina River water level ay tumaas na po sa 15 meters as of 6:35 a.m. Ito po ay nasa alert level 1 na at according po sa kanila, kapag ito ay nasa alert level 1 na, ang mga residente malapit sa river ay ina-advise to monitor the situation. Yan po muna ang ating public service announcements. Good morning! Hi, Sir Mon! Hi, Mon! Good morning. Wala tayong PhilHealth, diba? Kaya mga kasama nga natin ngayon si Sir Mon. Ako ba mula sa PhilHealth? Good morning po, sir. Yes, good morning. Ayan. Ito para sa ating konsulta mo na sa linya ng ating Skype ngayon. Si Kristan Pongos, 28 years old, at may katanungan nga siya para kay Sir Mon. Kristan, good morning sa'yo. Good morning po. Yan, go ahead, ikonsulta mo na. May concern po ako sa PhilHealth. Okay. Nagamit ko pa po ba yung PhilHealth kahit na wala po ako sa company? Kasi ilang buwan na po akong bakante sa trabaho. At active pa po ba yung account ko na yon? Tapos po, maaari ko po bang ma-reimburse yung mga previous expenses ko po about sa pagdadialysis ko po dati? Yun lang po. Salamat po. Ganito yung gagawin mo, no? You are a former employee before. Kailangan mo ipagpatuloy ang inyong PhilHealth membership but under the informal economy or as a voluntary na. Nabanggit mo na nagdadialysis siya. So much more important na dapat talaga na member ka ng PhilHealth. Pwede ka sumali sa ilalim ng individually paying program. Tandaan natin na today, September 28, and on September 30, yun po yung huling araw of the third quarter ng taon. So yun din po yung huling araw for the payment po natin ng third quarter. So importante na dapat before September 30 or Friday, dapat nakapagbayad ka na ng inyong individually paying premium contribution
para maka-avail ka ng PhilHealth pagpasok po ng fourth quarter or October. Kristan, may dagdag ka pang katanungan para kay Sir Mon? Okay na po yun. Salamat po sa informasyon. Ayan, maraming salamat din sa'yo, Kristan Pongos mula sa Concepcion, Marikina City. Sir, na-mention nyo nga kanina yung ating third quarter payment, no? Sa September 30 nga ito. Paano kapag hindi sila nakapagbayad? Hindi sila makaka-avail ng PhilHealth benefits pagpasok ng fourth quarter para sa informal economy. So, importante dapat nakapagbayad na sila. Okay. At dahil Elderly Week nga natin ngayon, meron po ba kayong activities na kaugnay dito sa ating Elderly Week? Yes, sa darating na first week of October, it was declared as the Elderly Week, no, celebration. So, meron tayong activities para sa ating mga senior citizens and this will be held on October 1. It's called Walk for Life. It's a fun walk. It's a 1-kilometer walk para sa ating mga senior citizens. Okay. And we have invited 17 local government units, no, all over NCR, National Capital Region. And nag-pledge nga sila ng 200 senior citizens. Wow. Per LGU, so lumalabas around 2,500 senior citizens ang sasali sa amin sa Walk for Life this coming October 1. So yung gun start natin will start at 6 a.m. Tapos maglalakad tayo from the Globe ng Mall of Asia hanggang dun sa Music Hall sa Bay Avenue. Then around 7:30, meron tayong activities para sa ating mga senior citizens. Diyan sa mga gusto pa pong sumali dito sa inyong Walk for Life, no, pwede pa po ba silang mag-register sa inyo, sir? Yes, pwede pa rin silang sumali. They could just go there na lang mismo sa Globe. Doon Okay. pa yung assembly area natin sa Globe ng Mall May of bayad Asia. po ba ito para Wala makasali wala sila? Po. Ayan, libre. Opo, kasi ito ay partnership po ito and in coordination with the 17 local government units ng National Capital Region at kasama rin natin dito yung PhilHealth and Department of Health and kasama rin yung SSS and GSIS. Ayan, maraming salamat po sa Okay. inyo, Sir Mon Acoba mula sa PhilHealth. Huwag niyo pong, go ahead. Yung OFWs, they're all required to have PhilHealth. Yes, it's So halimbawa, let's say you have a patient na OFW, pero they're all, halimbawa, empleyad, shipman for that matter. Di ba kasama yun? Seaman. Yung seaman, oo. Okay. Kasi di ba yung... Covered siya as OFW, pero ganito po yung case when it comes to seaman. Pasok siya sa employed sector. Kasi most of the time nasa laot sila. So ang namamahala ng kanilang premium contribution is their agency. So pasok siya sa formal economy. Lumalabas parang employed sector. Okay. So dapat binabayaran ng kumpanya. Yes. Paano kung international company? Usually may Kasi- mga representatives kasi yung international But that's company. required, right? Yes, it is required. Okay. Sige, I'll just ask you off air. Thank you, Doc Alright, Pebs. Thank you, Sir thank Mon you. Acoba. And para sa mga magulang na nag-aabang ng mga walang pasok ng kanilang mga anak, classes po from kinder to grade 11 in University of the East Manila and UE Caloocan for today, September 28, 2016, Wednesday, are canceled per UE President Esther Garcia. Ayan. So wala pong pasok from kinder to grade 11 in University of the East Manila and UE Caloocan. That's for today. Diego? Meron pa rin, walang pasok, Valenzuela City. Valenzuela may pasok pala. Yan, announcement po natin, lilinawin natin. Yung kanina, walang pasok. Ngayon naman, may pasok naman po sa area po ng Valenzuela City. Yan po ay ayon kay Mayor Rex Gatchalian sa kanyang official Twitter account. Para lang mapansin siya. Alright, kasama natin ngayon si... nagbabalik si Chef Beverly at si Chef Marina. Nakikita natin yung mga treats na nakalagay sa table. Mga healthy, healthy. Pero bago natin isa-isahin yan, kausapin natin si Chef Bev kung ano yung recipe na isi-share for this morning. It's spaghetti with spinach avocado sauce. Wow! So parang pesto to, pero avocado yung gamit. Parang guacamole. Okay. Gusto ko yan. Ano ba yung ingredients natin dito, Chef? Ayan. So, ang ingredients natin is avocado, spinach, red bell pepper,
spring onion, garlic, Parmesan cheese, oil, lemon juice, basil leaves, cucumber, tomatoes, and salt and pepper to taste. Alright. Okay. Paano gawin to, chef? Ayun. So first, lutuin muna natin yung ating pasta, no? And then lahat na to, sama-sama na siya together dun sa ating, ipapuree na natin siya with avocado, yung ating garlic, basil leaf, yung ating spinach, yung cilantro. Ayun. So parang parang all ingredients in a blender, i-mix na lang. Ganon kasimple lang. Ipapuree na lang siya lahat together. And then afterwards, okay na siya, ready to go. Wala nang luto yan, ano? Yung pasta lang, tapos itotos na lang natin yung ibang remaining ingredients natin. Madali lang pala to, Chef Beverly. Ayan. At healthy Yan pa. yan ang gusto natin. May chicken breast. May chicken breast pa. Spaghetti with chicken breast. spinach avocado sauce ni Chef Beverly. With tomato, chicken breast, and Parmesan cheese Yes. on top. Diba? Yes. Ano padala natin, chef? Meron tayong pomelo salad. Pomelo salad. Napaka-healthy nyo ngayon. Ano yung isang kahapon ba yun? Yung chicharon? Parang after natin magkasala kahapon, we have to cleanse ourselves with vegetables. Bawi naman. Kaya we're here. Parang dati nga hindi ganyan yung mga niluluto ni Chef Beverly. Iba na. Nagbago na Bagong kasi buhay ako. na Bago buhay na sila. Ayoko niyan. Ayoko madamay niyan. Pero Chef Bev, promote muna tayo. Ano ba ang iyong mga social media account? Ayun, so like lang nila Instagram page at saka Facebook, Sweet Bear Cakery. My number is 0915-661-3712. May babatiin ba? Hello sa mga taga Cebu dyan, yung mga gas dump, yung mga pinsang ko. Tapos si Twinnie, si Chef Blake, yung mga cool chefs. Wow, cool. Cool na cool. Cool, bro. Thank you, Chef Alright, Beverly. maraming salamat. And of course, isang atin puntahan natin ang isa sa ating mga suki. si Chef Marina. It's been a long time, Uy, Chef. welcome back. Welcome back. Na-miss ka namin. Ano bang ginawa mo ngayon, Chef Marina? Okay, spaghetti pumpkin. Wow. Imbis na spaghetti noodles, pumpkin. Yes. Ano nangyari sa inyo? Wow. Matagal lang kayo nawala, mapapayat na. Tayo Nagdadamayan tayo dito. Walang damayan naman. Sige, joke lang. Ano ba yung Masarap yan. ingredients na ginawa mo, Chef? Okay, we have pumpkin, red onion, garlic, ground beef, thyme, basil, oregano, diced tomato, and spaghetti sauce. Okay, oo. With Paleo meat sauce? Okay. Pero ngayon, inano ko na siya, hindi na siya paleo. Para magkaroon naman ng konting flavor for you. Pero kung sa amin ni Chef Bev, yan naman kami. Oo, yung mga napapapayat. Sige. Paano ba i-prepare to? So first, we have to i-bake natin. Okay? For 35 minutes. So, i-bake yung squash. 35 minutes. Anong temperature yan? 350. 350 degrees. And then, ipipil na natin siya hanggang maging spaghetti using the fruit scraper or yung pang-grate ng cheese. Yes. Okay? Para magmukha siyang spaghetti thick, noodles. Lalo na sa mga kids, di ba? Ayaw nilang ayaw nila ng ako personally kalabasa. ayoko kumakain ng kalabasa. So medyo thick ang pag-grate nito. Yeah. Alright. That's nice. Okay, next. And then, saute na natin ang ating onion. And we are now at sa sauce, Garlic, no? Okay. Then garlic. And then the ground beef, I use lean para mas healthy. And then diced tomato. Sarap. Siyempre, tomato has lycopene, antioxidant. I use different kinds of herbs, yung ating thyme, rosemary, and basil. And then, season with salt and pepper. Yun, very simple lang. Oo, hahaluin lang natin ng maigi. Simmer for at least 10 minutes. And ayan na. Spaghetti squash with paleo meat sauce. Di ba akalain na Oo, ay gusto ko yan. Personally, para sa mga taong hindi mahilig sa mga gulay. Yes. Pero ano pa meron? I prepared fish fillet with pineapple salsa. Tapos may cake pa. Cake, a belated happy birthday, Sir Hero. Ito na yung cake ni Sir Hero. Ah, Promise. Wow! Happy birthday! Happy
happy. Hoy, chef, mag-promote naman tayo. Sa social media account. Simab Restaurant, KNB Food Services, and Instagram at The Chow Chef. I would like to take this opportunity also to promote that our Carioca is now open for food franchising. Yung food ginagawa mong franchise. Carioca, pwede na i-franchise? Yes, makikita na po nila to sa Santa Lucia Mall, and we have our first Carioca in the market sa Loyola Grand Villas. Kasi po may nag-franchise po sa amin. Sa LGV? Okay. Yeah, okay. And also, medyo bago ng concept ang Simab. Hindi na tayo buffet all you can. Instead, we're promoting healthy meals. Wow. For those who would like to have makapag-lose ng weight, just PM me for free. I will teach you all healthy meals. So you deliver? Soon. Pero kung gusto ko kumain ng healthy meals, pwede pumunta Pwede na po. sa Simab. So in other words, pag pupunta sila, ano yung calorie content, protein content, andun lahat. Gusto ko yan! Mag-subscribe ako dyan. Thank you, Chef Marina! Maniwala ako sa'yo. I will try. Kaya maraming salamat sa atin na dalawang guest chef for this morning na all of a sudden naging healthy. Oo. Uy, alam mo, Diego, ano yun? Bakit? Baka magtampo, sous chef Blake sa Thailand. Hi. Hi, Chef Hey, Blake! Blake! Hello! Cool, Chef. Uy, alam nyo mga kasangbahay, meron akong kakaibang ibabahagi sa inyo dito sa Something Good! Mga kasangbahay, as I was saying, alam mo ba kung yung drone natin nung isang araw nawala? Paano nawala? Oo, nawalan kasi ng signal, kaya ito, alamin nyo yung buong kwento. Isa sa mga equipment na ginagamit ng UNTV sa pagbabalita. Pero nitong Lunes, September 26, di sinasadya ng UNTV drone pilot na mawala ang ino-operate nitong drone. Aniya, nawalan umano ito ng signal habang pinapalipad para sa live broadcast ng Ito Ang Balita. Sa kabutihang palad, dalawang kababayan natin na sina Diana Manrique at Jessie Agum, kapwa nagkatrabaho bilang housekeeping personnel sa isang ospital, ang nakakita at nagsauli nito. Kahapon ay nagsadya sila dito sa UNTV para isauli ang nasabing drone. At ayon kay Jessie, hindi niya naisip na pag-interesan ang drone dahil naisip daw niyang mas kakailanganin ito ng stasyon. Ang daming nag-ano sa akin na gusto nila tanggalin yung camera. Hindi ko binigay. Sabi ko, hindi sasoli ko na lang to. Sa akin, sir, mas importante po sa inyo kasi nagagamit yan, sir, sa balita. Kasi napapanood ko yan parati, sir. Saka hindi ko, sir, kayayaman yan, sir. Mga ganyan na bagay na hindi sa akin, kukunin ko. Mahirap din po yan, sir, kasi kahit ako mahirap lang, hindi ako gumagawa ng masama. Gusto ko yung magtatrabaho po ako galing sa pinaghirapan ko, yung sariling pawis ko po, sir. Mas masarap kumain pagka sarili mong pagod. At least masaya ako na pinapakain ko sa anak at pamilya ko. Yung pinaghirapan ko sa pagod ko, sir. Bago umalis sa himpilan, binigyan natin sila ng ilang freebies bilang munting pasasalamat sa kanilang ginawang Something Good! Okay mga kasangbahay, ngayon alam nyo na kung bakit nawala ang UNTV drone natin at kung paano ito nabalik dito sa UNTV. Talaga namang saludo kami ng buong puso dito sa ating manang at manong nagsauli nito. Maraming salamat sa inyong katapatan. Okay mga kasangbahayan, po ang ating Something Good for today, and I highly recommend na i-like and share muna ang Kikay Cares on Facebook. Thank you, Kikay. At napakagandang balita yung mga ganyan, di ba? Pero of course, maraming salamat lang sa lahat ng sponsors natin, Trampoline Park and Functional Fitness. Thank you very much. Alright, at puntahan natin ngayon si Beth at si Tito Jocas.